Kasama ko po dito sa church ang pinakagwapong pastor ng Quezon City, Pastor Dennis, at siya po yung makakasama ninyo bukas sa ating worship service. Yan, magandang gabi, Ate Alma, at sa inyo pong buong pamilya. Yan. Sana ay mag-concentrate ang lahat sa pakikinig ng devotion natin. Okay. So, sige po, muli po, magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral na ginagawa. Magandang gabi po, Pastor Nanding. Salamat po sa inyong uling pagsama. Tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Isaiah chapter 48 verses 12 to 13 ang ating tatalakayin sa gabing ito. Samahan po muna ninyo ako sa ating pananalangin. Ama naming Diyos, Panginoon naming Ama, muli po kaming nagpapasalamat sa iyo muli sa gabing ito sa pagkakataon na ibinigay mo upang kami makapagpatuloy ng pag-aaral. Samahan mo kami, Panginoon, matuto kami, madiscuss, Panginoon, ang mga lessons, mga aralin na napakahalaga upang kami patuloy na lumago, patuloy na lumalim sa aming pananampalataya sa iyo. Pagpalain mo ko kamit gabayan, Ama, lalo na mga kasama namin na naka-join sa online sa FB Live. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, ikaw po ang magturo at gumabay sa amin at mapalangalan ka namin sa gawain po na ito. Salamat po, dakilang Diyos, ito po ang panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, muli po magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, so kagabi nga po ay natapos natin ang Isaiah chapter 48 verses 9 to 11. And basically ito po ay tumukoy doon sa nakasentro sa karangalan ng Diyos. So may dalawang bagay dito na tinalakay kagabi, yung pagkuha ng Diyos sa kanyang karangalan, pagpapaliwanag ng Diyos sa kanyang karangalan o kaluwalhatian na mayroon siya. At dahil kaugnay nito, meron siyang binanggit sa verse 10 yung pagdadalisay o paglilinis, pagre-refine o pagpupuro ng mga mananampalataya. Bakit kinakailangan nating dumaan sa mga proseso ng paglilinis, pagpupuro, o kaya yung tinatawag nating pruning, o kaya ay dito sa atin tinatawag natin itong chiseling. Bakit natin kailangan dumaan sa ganito? Simple lang po ang dahilan para mabigay natin ang karangalan sa Panginoong Diyos. Lagi nating nababanggit yung 1 Corinthians 10:31, bagamat ang konteksto nito ay sa pagkain ng mga pagkaing ihinandog sa mga Diyos-Diyosan. Pero ang sabi doon, kung ikaw man ay kumakain o umiinom o kung anong ginagawa mo, dapat ay napapapurihan mo ang Panginoong Diyos. Ngayon, hindi natin mapapapurihan ang Panginoong Diyos kung ang ating puso ay hindi malalim o kung hindi tayo nakafocus sa Panginoon. Kung mayroon tayong mga daladalang kasalanan, kung mayroon tayong mga daladalang kabigatan sa ating buhay. Pwedeng tayo ay gifted, kumakanta, nagtuturo, iba't iba pang gift na ginagawa. Pero kung mayroon kang daladalang mabigat sa puso mo na hindi mo na i-release, malabo at mahihirapan kang magbigay ng kapurihan sa Diyos. So, ang unang dapat natin gawin ay i-release yung anumang mabibigat sa buhay natin. Yung mga damdamin na hindi nakalulugod sa Panginoon. At yan po ang magiging kalimitan ay nagiging hadlang yan para tayo makapagbigay ng kapurihan sa Diyos. Hindi po pwedeng makapagpuri yung isang may maduming puso. Kasi ibaligtad ang mangyayari sa kanya. Ayan. So, tayo ay hinahamon ni Propeta Isaiah na sa mga bagay na ito na magpatuloy na magpalinis, magpatuloy na magpadalisay, magpapuro upang mapapurihan natin ang Panginoon. At yung ating proseso na ginagawa, araw-araw na devotion, alam ko na talagang mahirap ito. Tayo ay nasa mahigit ng nasa 3 taon na ba tayo? Hindi ko na nabilang, Pero talagang mahirap i-maintain, mahirap panatiliin. Pero biyaya ng Panginoon napapanatili pa rin natin. Ang tanging purpose natin dito ay maging puro tayo at maparangalan natin ang Panginoong Diyos. Even yung pinaplano natin na ibalik yung discipleship ay ganun din ang ating lahat ng ginagawa natin sa church. Isa lang naman ang ating purpose doon. Isa lang ang motivation natin doon, yung maparangalan natin ang Panginoong Diyos. Kasi wala tayong ibang gagawin dito sa mundo kung hindi parangalan ang Panginoon. That is the highest calling actually, yung pagbibigay mo ng karangalan sa Panginoon. Okay, so punta tayo sa ating lesson sa gabing ito, verse 12. Ang sabi dito, sinabi ni Yahweh, makinig ka sa akin, O Israel.
bayang aking hinirang. Ako lamang ang Diyos, ako ang simula at ang wakas. Yan, very familiar tayo dun sa statement na yon. Ako ang simula at ang wakas. Ang talatang ito ay isinulat sa panahon ng magulong yugto ng kasaysayan ng Israel. Ito yung panahon na sila ay napipinto yung pagsalakay ng Babylonia o pagbihag sa kanila. Sa partikular na bahaging ito, hinihimok ni Isaias ang mga tao na makinig sa kanya habang nagsasalita siya sa ngalan ng Diyos. Ang mensahe na binabanggit ni Propeta Isaiah ay hindi personal na mensahe ni Isaiah, kung hindi ito ay mensahe ng Diyos na pinabataan sa propeta. On the same way, ang mensahe na ibinibigay ng mga pastor sa church ay mensahe ng Diyos. Hindi ito personal na mensahe ng mga pastor. Ginagamit ang mga propeta, ang mga apostol nung panahon na yon at sa panahon ngayon, yung mga pastor upang ipahayag sa tao ang mensahe ng Diyos. Malimit ay nami-misinterpret ito ng mga tao at iniisip nila na mensahe ni pastor at ito ay guidelines ni pastor. Mali po yon. Ito po ay guidelines na nagmula sa Panginoong Diyos, pinapadaan lang po. Kami pong mga pastor ay highway o kaya ay catalyst, daanan lamang para maipahayag ang instruction ng Panginoong Diyos. Ang talata ay nagsisimula sa utos na makinig sa akin, makinig ka sa akin, na ang ibig sabihin ay makinig na mabuti at bigyang pansin ang mga ipinapahayag niya na nagmula mismo sa Diyos. Buksan ang tenga, may tenga tayo, kailangan natin itong buksan para marinig, maunawaan natin kung ano ang mensahe ng Diyos. Ito'y isang karaniwang pag-uulit sa buong aklat ni Isaiah dahil paulit-ulit na hinihimok ng propeta ang mga tao na makinig sa salita ng Diyos. Ang paggamit ng mga pangalang Jacob at Israel ay nagsisilbing paalala ng pakikipagtipan sa pagitan ng Diyos at ng mga Hudyo. Ang mga pangalang ito ay ibinigay sa patriarkang si Jacob pagkatapos niyang makipagbuno sa Diyos. So alam na nating lahat yan, ilang beses nang nabanggit sa Genesis chapter 32, nakipagbuno yan. Kaya nga yung word na Israel, ang ibig sabihin is the man who struggled with God. Sa pamamagitan ng pagtawag sa kanila sa mga pangalang ito, binibigyang diin ni Isaiah ang kanilang pagkakakilanlan bilang mga pinili ng Diyos. Direktang sinasabihan ng Diyos through prophet Isaiah itong mga Israelita na makinig kayo. Bakit kayo niya sinabing makinig kayo? Kasi generally sa kasaysayan, alam natin kung gaano katigas ang ulo ng mga Israelita at gaano sila sumusuway sa mga sistema ng Diyos. Kaya ito muli ay pinapaalalahanan sila at sinasabihan na makinig sa ating mga buhay bilang mananampalataya. Tayo po ay maraming pagkakataon na nagiging matigas ang ulo at hindi natin pinapakinggan ang mga payo ng Diyos o kanyang mga instruction. Lahat ng tao mayroong malaking potential, malaking possibility na maging matigas ang ulo, magkaroon ng matigas na puso kasi yan ang palilin lang na ginagawa ng kaaway. Kaya nga pag lagi nating sinasabi, pag meron kang naramdamang kapirasong galit or inis o anything na negatibo at hindi tumutupad sa kautusan ng Diyos, idulog mo agad sa Panginoon at magpalinis ka sa Kanya para tayo ay makapamuhay ng mapayapa. Yan, magandang gabi Brother Edgar. Salamat sa iyong pag-join. Ang paniralang bayang aking hinirang ay nagpapatibay sa ideyang ito ng espesyal na relasyon sa pagitan ng Diyos at ng mga Israelita. Mapapansin natin dito, napaka-espesyal ng pagtingin ng Diyos sa mga Israelita. Kahit gaano katigas ang ulo nila, talagang hinahawakan niya, pinapangaralan. At ito pinapanawagan na makinig kayo sa akin. Pag ang isang tao nagsabi sa iyo na makinig ka sa akin, ibig sabihin, mahal ka ng taong yon, nagmamalasakit siya sa iyo. At hindi niya nais na ikaw ay mapahamak o mapariwara. Ayan. So tatandaan po natin ang mga bagay na iyan. Okay. Iminumungkahi nito na sila ay isang tao na tinawag at pinili ng Diyos para sa isang tiyak na layunin. Ito ay naaayon sa biblikal na konsepto ng pagpili o yung tinatawag natin sa theology na eleksyon.
na nagtuturo na ang Diyos ay pumili ng ilang tao, ilang individual o grupo para sa kaligtasan at paglilingkod. Hindi po natin tatalakayin ngayong gabi yung doctrine of election kasi medyo mahabang talakayan po yan sa natin yung pag-aaralan. Pero nagpinapakita dito na yung Israel mismo pinili ng Diyos. At yung mga taong nanampalataya sa Kanya, yun yung mga elected people, no? Yung totoong nanampalataya. Okay. Ang susunod na bahagi ng talata ay naglalaman ng isang makapangyarihang pahayag mula sa Diyos mismo. Ako lamang ang Diyos, ako ang simula at ang wakas. Binibigyang diin nito ang natatanging pagkakakilanlan at otoridad ng Diyos ng Israel. Ang pariralang ako lamang ang Diyos, I am the only God, ay maaaring bigyang kahulugan bilang isang deklarasyon ng pag-iral ng Diyos at pagiging sapat sa sarili, kumpleto. Ito ay naghahatid ng ideya na ang Diyos ay ang tunay na katotohanan na palaging umiiral, nananatili, existing. Hindi siya yung nawawala. Ito ay ipinahayag sa Bagong Tipan kung saan nilarawan din ni Jesus ang kanyang sarili bilang ako nga, John 8:58. So natalakay natin dati yung 7 I am sa aklat ni Juan. Ito'y nagpapatunay na sa kaniyang banal na kalikasan. Maraming mga bagay na tumutugma sa kung sino si Jesus at yan ang ating pinanghahawakan bilang tunay na mananampalataya. Ang pagsasabi o paggamit ng pariralang ako ang una, ako rin ang huli, ay higit na binibigyang diin ang kataas-taasang kapangyarihan at walang hanggang kalikasan ng Diyos. Ang wikang ito ay nagpapaalala sa iba pang mga talata sa Biblia na naglalarawan sa Diyos bilang ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Ipinapahayag nito ang ideya na ang Diyos ay hindi nakatali sa panahon, hindi rin siya limitado o kontrolado ng sinumang nilalang, sinumang ideya o anumang sitwasyon o mga kondisyon. Walang makakapagpigil sa Diyos, wala siyang kinukonsider na mga bagay kasi siya ay sovereign. Ibig sabihin ay kontrolado niya ang lahat ng bagay o may siyang authority sa lahat ng bagay. At ito yung kaibahan doon sa mga Diyos-Diyosan na nililikha ng mga tao. Yung mga Diyos-Diyosan ay walang walang kapangyarihan, walang kakayahan. So alam na nating lahat yan. Hindi rin siya limitado sa iba't ibang bagay o iba't ibang kondisyon o sitwasyon ng tao. Kung ang tao ay makasalanan, ang Diyos ay nananatiling mabuti. Ayan, hindi dahil makasalanan ng tao ay nagiging masama na ang Diyos. Hindi nakabase ang Diyos sa kalalagayan o katangian ng tao. Sovereignty ang tawag po doon sa katangian na iyon. Okay, sa konteksto pa, ang talatang ito ay bahagi ng aklat na sa pangkalahatan ay naglalaman ng mga mensahe ng paghatol at pagpapanumbalik para sa bansang Israel. Ang propetang si Isaiah ay nagsisilbing tagapagsalita para sa Diyos na nagbababala sa mga tao tungkol sa mga kahihinatnan ng kanilang pagsuway. Sa bawat pahayag sa aklat na ito ay hindi nawawala ang paghimok sa lahat ng tao na magsisi at manumbalik sa Panginoon. Ito yung general call sa Bible, magsisi, manumbalik sa Diyos. At ang kasunod nito yung pananampalataya. Walang ibang purpose ang Diyos kung hindi ang manampalataya tayo sa Kanya. At siya ibabigyan natin ng karangalan. Makasama natin siya doon sa buhay na walang hanggan sa Kanyang kaharian sa langit. Ang deklarasyon sa talatang ito ay makikita bilang isang paalala ng soberanya at katapatan ng Diyos. Kahit na sa gitna ng paghatol, ito ay nagsisilbing katiyakan sa mga Israelita na ang Diyos ay kasama pa rin nila. Ito yung nakakatuwa, kahit nahatulan tayo ng Diyos, kahit na makagawa tayo ng mali, kasama pa rin tayo ng Diyos, hindi niya tayo pinapabayaan. Sabi doon sa Romans chapter 8, ay walang makapaghihiwalay sa atin sa Kanya, sa Kanyang pag-ibig. Itinatampok mamuli ng talatang ito ang ilang mahalagang konseptong pangteolohiya. Binibigyang diin nito ang kakaibang kaugnayan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao ng Israel na tumutukoy sa kanilang pagkakakilanlan bilang mga pinili.
Itinaas din nito ang soberanya at kawalang hanggan ng Diyos na naglalagay sa kanya bilang ang pinakamataas na otoridad sa universe or sa kalawakan. Gaya ng pangkalahatang mensahe sa aklat na ni Propeta Isaiah, ang talatang ito'y nag-iiwan ng mensahe at panawagan na tayo ay kumilala sa Diyos sa pagkanyang pagiging Panginoon at sundin ang kanyang mga kalooban. So tatandaan natin na ang Diyos, ang sovereign, siya yung may authority sa lahat ng bagay. Wala tayong ibang magagawa dito sa mundo malibang ito ay papayagan ng Diyos. At ang layunin ng lahat ng ito ay mabigyan ng karangalan ang Panginoon. So, yung mga talatang ito na pinag-aaralan natin, ito ay doon lahat patungo. Maraming lesson na binabanggit, maraming mga sitwasyon na nangyayari, maraming taong ginagamit, pero iisa lang ang dulo ng lahat ng ito, yung mabigyan natin ng karangalan at kapurihan ang Panginoong Diyos. Sa talatang 13, sabi dito, ako ang lumikha sa pundasyon ng daigdig. Ako rin ang naglatag sa sangkalangitan. Kapag sila'y aking tinawag, agad silang tutugon. Yan. Ang talatang ito naman ay nagpapahayag ng banal na otoridad ng Diyos sa lahat ng nilikha. Again, authority pa rin. Yung karapatan at kakayahan ng Diyos na kontrolin ang mga tao na kanyang nilikha. Sa talatang ito, ang propetang si Isaiah ay nagsasalita sa ngalan ng Diyos na ipinapahayag ang kanyang walang kaparis na kapangyarihan at tungkulin bilang lumikha at tagapagtaguyod ng sansinukob. Siya yung nagme-maintain ng lahat ng bagay. Nagsisimula ang talata sa pahayag na ako ang lumikha sa pundasyon ng daigdig, na nagbibigay diin sa ginawa ng Diyos na paglikha sa mundo. Kaya nga yung tanong na kailan nilikha ng Diyos ang mundo ay hindi natin yan masasagot kasi sa Genesis chapter 1 ay nandun na siya nandun na yung mundo. Ang nilikha ng Diyos doon na yung mga laman ng mundo. Tumutukoy ito sa panimulang bahagi ng Biblia sa Genesis chapter 1 verse 1 na nagsasabing nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Nang pasimula, hindi at alam kung kailan yung pasimula na iyon. Pinagtitibay ng mga salitang ito ang pangunahing paniniwala at katotohanan ang Diyos ang tunay na pinagmumulan ng lahat ng buhay at siya lamang ang may kapangyarihang lumikha at magpapanatili nito. Ito'y pagbibigay diin sa kamalian ng teorya ng ebolusyon na pinasikat ni Charles Darwin at pinaniniwalaan din ng ibang mga tao. Kaawa-awa ang mga taong naniniwala pa rin dito. Ang kasunod na bahagi ng talata ay nagsasaad ng ako rin ang naglatag sa sangkalangitan. Merong isang part sa Genesis sa period of creation na yung mga stars, yung mga bituin ay inilagay niya sa kalawakan. Yung mga heavenly bodies. Nagbibigay din ito sa kapangyarihan at otoridad ng Diyos. Sa King James ay ginamit yung paliralang aking kanang kamay. Ito'y sumasagisag sa lakas, sa pabor at tagumpay sa buong Biblia. Ang kanang kamay ng Diyos ay madalas na nauugnay sa kaniyang kakayahang iligtas ang kaniyang mga tao mula sa kanilang mga kaaway at itatag ang kaniyang pamamahala sa lupa. Sa pagsasabi na ang kanyang kanang kamay ay nakalawak sa langit, ipinapahayag ng Diyos ang kaniyang ganap na kontrol sa buong sansinukob. Biro mo, lahat ay kontrolado ng Diyos at sa isang kilos ng Diyos ay mangyayari ang maraming bagay. Ito'y mula sa kalawakan ng langit hanggang sa kailaliman ng lupa. Kaya as deep as the ocean, no? Yan, naalala ko lang yung kantang paborito ko. Hindi ko kakantahin. Ang talata ay nagtatapos sa pagpapatibay sa pamamagitan ng mga salitang kapag sila'y aking tinawag, agad silang tutugon. Binibigyan diin ng linyang ito ang ideya na ang lahat ng nilikha mula sa lupa hanggang sa langit ay tumutugon sa utos ng Diyos. Ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng salita ng Diyos at ang kanyang kakayahang magdala ng pagbabago at kaayusan sa mundo. Kaya ditong ibigay ng Diyos, kontrolado niya ang lahat ng bagay na ito. Kapag ang Diyos ay nagsasalita, ang kanyang nilikha ay sumusunod at nahuhulog
sa lugar na itinatampok ang kaniyang pinakamataas na otoridad. Pag ang Diyos na yung nagsalita at kumilos sa buhay natin, wala na tayong magagawa. Hindi na tayo makakakontra. Hindi na natin ito mapipigil kasi yan yung kapangyarihan ng Diyos. Sa mas malawak na pananaw, ang talatang ito ay bahagi ng isang koleksyon ng mga propesiya na nagbibigay diin sa paghatol at pagpapanumbalik ng Diyos sa Israel. Sa buong aklat, binibigyang diin ni Isaiah ang kahalagahan ng pagtitiwala sa soberanya at mga pangako ng Diyos sa kabila ng mga hamon at paghihirap na kinakaharap ng mga tao sa Israel. Napakaraming sitwasyon na kanilang naranasan, naghirap, nabigatan, naalipin, binihag, ang iba'y nangamatay. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nararamdaman pa rin nila ang pagmamahal at pagmamalasakit ng Diyos. Hindi kayang ipaliwanag ng sino man anong klaseng pagmamahal at pag-ibig mayroon ng Diyos. Kaya yung sabi sa Romans chapter 5 verse 8, inibig niya tayo kahit nung tayo ay makasalanan pa. Sino kayang tao yung mamahalin pa rin yung ibang tao sa kabila ng pagkakasala? Ayan. So, meron pa ako mga kilala. Ayan. Ang talatang ito ay nagsisilbing paalala sa mga Israelita na ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay at sa huli ay tutuparin niya ang kanyang mga plano para sa kanila. Umiikot ang talatang ito sa mga tema ng kapangyarihan at kapamahalaan ng Diyos. Ang kanyang tungkulin bilang lumikha at tagapagtaguyod ng sansinukob at ang kahalagahan ng pagtitiwala sa kanyang banal na otoridad. Ito rin ay nagsisilbing tawag sa pagsunod at pagpapasakop sa kalooban ng Diyos, gaya ng ipinakita ng kaniyang nilikha. Ang mga simbolismo sa talatang ito ay kumakatawan sa kanyang aktibong pakikilahok sa mundo at sa kaniyang kakayahang magdulot ng pagbabago at kaayusan. Ang kanang kamay sa partikular ay sumisimbolo sa kanyang lakas, pabor at tagumpay. Ang langit at ang lupa ay sumasagisag sa kabuuan ng nilikha ng Diyos at nagpapakita ng kanyang soberanya sa lahat ng bagay. So dito mga kapatid, sa ating tinalakay na 2 talata, makikita natin yung pangkalahatang kakayahan ng Diyos. Yung pangkalahatang kontrol niya sa lahat ng bagay. Walang ibang pwedeng kumontrol sa lahat ng bagay. Yung pundasyon ng daigdig, yung mga makikita natin sa kalangitan, at yung mga plano niya sa mga tao, yung kinabukasan. Kaya nga siya yung Diyos noon, ngayon, at sa susunod na henerasyon, at sa mga hanggang sa buhay na walang hanggan. Ganoon makapangyarihan ang ating Diyos. Paano natin ito ikukumpara doon sa mga Diyos-Diyosan na wala namang kapangyarihan o walang kakayahang gumawa ng kahit na ano? So, sa pamamagitan ng mga talatang ito, tayo'y manatiling nagpupuri, nananampalataya sa Diyos. Ating panghawakan na ikaw ay mahal ng Diyos, may plano ang Diyos sa iyo, pinili ka niya sa isang partikular na gawain, at ang layunin ng Diyos sa iyo ay maparangalan siya at papurihan. Sa ating lahat ay ganoon. So ibig sabihin ito, lahat ng gagawin mo, lahat ng gagawin natin ay nakatuon sa pagbibigay ng karangalan sa Diyos, dahil siya ay yung authority, siya yung may sovereign sa lahat ng bagay. Tatandaan natin, ang buhay na hindi nagbibigay ng kapurihan sa Diyos ay isang walang silbi o walang kwentang buhay. Maaaring sa pang-araw-araw na buhay natin, dumaraan lang, nakakaraos naman, gising sa umaga, tapos dilipas sa maghapon, papasok sa eskwelahan, magtatrabaho, maglalaba, lahat na ginawa. Pagdating ng hapon ay kakain, tapos matutulog, magdamag na tulog, tapos kinaubahan, gigising na naman. So cycle lang, paikot-ikot, paulit-ulit lang. Ganun lang ang buhay natin, pero hindi natin nalalaman na sa kalagitnaan ng mga prosesong iyon sa buhay, dapat naandoon ng Diyos, dapat kasama natin. Pag sa prosesong iyon, wala ang Diyos sa buhay mo, kaawa-awa ka pagdating ng huling panahon. Kasi hindi mo mararanasan yung kaligayahan, yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Pwedeng masaya ka sa buhay mo ngayon, kasi normal lang, paikot-ikot lang, paulit-ulit. Pero sa huling panahon, doon mo mararanasan yung hirap. Kasi darating yung kaparusahan. Kaya mahalaga na
makapagbigay tayo ng buhay natin sa Panginoon. Manampalataya tayo sa Kanya, sundin natin ang Kanyang kalooban at maglingkod tayo sa Kanya. Yan ang isang pinakamagandang bagay. Yun ang isang panawagan dito ni Propeta Isaiah. Kasi yung mga Israelita ay talaga namang nagwawala, no? At hindi talaga nila sinusunod ang Diyos sa kabila ng mga instructions sa kanila. Sana ay lahat tayo na nandito ay mayroong ganong pananaw, mayroong ganoong pagsunod at pananampalataya sa Panginoon. Sana ay totoo ang ating pananampalataya at tayong lahat ay totoong mananampalataya. Okay, so salamat po mga kapatid. Hanggang doon lang ang ating aralin sa gabing ito. Bukas natin itutuloy. Sa Monday po pala. No? Bukas ay wala tayong particular na verse kasi ang gagawin natin bukas ay reflective devotion. So pwede kayong mag-share, pwede kayong magtanong. First time natin gagawin na yan, so open discussion po yan. Siguro hindi ko alam kung naka-live ba dapat yan o sa video call na lang siguro natin gagawin. Okay, so maraming salamat po sa inyong pagsama at paggabay. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Ama naming Diyos na dakila at mabuti, maraming salamat pong muli sa gabing ito, sa katatapos naming pag-aaral, sa mga bagay na naituro, na-discuss. Nawa Panginoon ito'y tumimo sa puso't isipan ng bawat isa at maunawaan ito kung gaano kahalaga ang pagbibigay ng karangalan sa iyo. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na maging totoo ang buhay, maging totoong nananampalataya sa iyo at makapagbigay ng tunay na karangalan sa iyo. Salamat po, Amang Diyos, pagpalain mo ang bawat isang nakasama namin sa gabing ito at maging yung makakapanood ng recorded video, ikaw na po ang magpala sa bawat isa. Salamat po, dakilang Diyos, ito po ang panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so maraming salamat pong muli mga kapatid. Salamat Brother Edgar, Pastor Nanding, Pastor Claude, Nanay Gertrudes, pamilya ni Ate Alma. Dito sa church ay kasama natin si Princess at si Pastor Dennis. Ayan, kung sino man po yung nandyan na hindi ko nakita ang pangalan, salamat po sa inyong pagsama. Ayan si Mami Ay, naandyan pala si Mami Irene. Okay, salamat po. Kita-kita po tayo bukas sa ating worship service. God bless everyone. To God be the glory. Bye-bye po.